One TV Patrol. City Hall mipasabot sa kalambigitan sa Strait of Hormuz sa krisis sa lanas sa nasud. Dako og partisipasyon ang Strait of Hormuz sa Iran sa pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo labi na sa Pilipinas. Kini nga kahimtang gipresentar ni Attorney Francis Solita atol sa ulahing City Development Council meeting ning syudad ang pagsira sa Strait of Hormuz sa gobyerno sa Iran dako kayo og epekto sa global market sa lana sa rason nga dako nga porsyento sa mga barko nga nagkumpra og raw material sa lana diha moagi. Gumikan sa kagubot sa maong rehiyon dili makasulod gawas ang mga barko sa maong gulpo aron makakuha og lana nga maoy dakong hinungdan sa taas nga pagsipa sa presyo sa lana din ang pinakataas na tala sa Pilipinas niadtong Abril. Dako usab og tampo sa taas nga presyo sa produktong petrolyo sa nasud ang pagpatuman sa Oil Industry Deregulation Law sa rason nga wala nay kakagahom ang kagamahanan sa pagpugong sa mga oil company. Gipasigar mo ni Attorney Francis Solita nga ang intervensyon sa kagamhanang lokal o national o sa Asenso Usamis Administration sa paghatag og ayuda sa mga motor cab driver mao dakong hinungdan nga nag-unapugngan ang transport sector sa pagpataas sa plitihan. So first, ngano nag-increase man ang atong tubil nga layo man unta ang Hormuz sa atoa. So we have to understand na the Strait of Hormuz is a major passageway for our oil refineries. Makapangutana man puta ngano maapektuhan man ta nga layo man kayo ta. And that is actually true. Kay dili man kita sa Middle East gakuha sa atong refined fuel. Ang refined fuel na to atong ginakuha sa atong neighboring countries like Indonesia, Singapore. Ang problema is ug asa ta magkuha og tubil, Singapore, Indonesia, sa Middle East sila gakuha sa ilahang crude oil. So ug mahal ang ilang pagkuha sa crude oil in the Middle East, ang impact ana ang pagbaligya nila sa ilang refined oil sa oil sa tua mahal pod. So muna nitaas atong presyo tungod sa Strait of Hormuz because of the tensions between the US and Iran. So 30% of all global seaborne oil trade diha sa Hormuz moagi and moabot ta og 20.3 million barrels gaagi every day. So imagine nga naundang na nga passageway mo nang nitaas or ni skyrocket ang atong demand ay ang presyo sa atoang refined oil. In lieu of the so ug mahal ang tubil, luoy ang ato ang mga motor cab. That is why national policy has always been of the understanding nga instead nga mag-increase ta og tubil og plite, muhatag na lang ta sa ila og subsidy so that there is a stopgap in the increase of common goods. So what are these stopgaps? So in the LGU alone, 7,513 senior citizens received their quarterly pension. So, dapat natagaan og kwarta ang katong mga nanihanglan gyud. 711 beneficiaries availed of the Walang Gutom program. 2,332 TODA members were each received 5,000 cash and 10 kilos of rice, and 147 delivery riders also received the same package. So, paghatag sa national government with the LGU sa atong mga motor cab driver o sa atong transport sector, atong effectively na stop ang pag-increase sa cost of goods. One TV Patrol.